Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dahil balisa si Giselle at habang naglalakad dito ay talagang may nabangga itong isang babae. Dito na nga nanghingi siya ng pasensya at talagang babayaran na lang niya ang natapon na kape nito. Agad naman itong pumunta ang isang babae sa kanya upang ito ay pagsabihan si Giselle dahil sa kanyang mga ginagawa. Sinabi niya dito na kung talagang napasuan niya itong isang tao ay talagang magbabayad siya ng malaki at talagang ang lakas-lakas pa ng boses nito na parang ito ay nananadya talaga sa pagsasabi dito sa kanya. Dito na nga niya nasalubong ang kanyang mga tauhan na kung saan dito ang mga kaibigan ni Annalyn ay nagtanong talaga tungkol dito kay Don Pepe kung ano na ang resulta ng kanilang investigasyon at may kinalaman ba talaga itong si Zoe. Dito na sinabi ni Giselle na wag na lang daw itong pag-usapan itong si Zoe dahil ang main suspect pa daw ay talagang si Balahadja na kung saan patay na siya ngayon. Agad naman itong sinabi ng kanyang mga kaibigan ni Annalyn na okay na kung saan pagkasabi niya dito ay talagang bakit hindi daw ito nakabihis ng pang-duty at sinabi nila dito na finar daw sila ni Moira Tanyag na kung saan ibabalik daw sila dito ni Giselle sa Apex Medical Center at ikinatutuwa naman ito ng mga kaibigan ni Annalyn ang mga sinasabi ni Giselle. Dito na nga ay minamanmanan siya ng kanyang anak na kung saan hindi pa niya alam. Dito na nga ay talagang prosegido siya na malaman kung sino yung isang babae na sumusunod sa kanya na talagang sinalbihan siya na pagod lang siya yata kaya magpahinga na siya muna. Dito na nga nakita niya si Moira na kung saan papasok dito sa Apex Medical Center at talagang pinigilan niya ito dahil ayaw niya itong papasukin at nakaband niya ito sa Apex. Dito na nga ay talagang sinabihan siya ni Moira na wala daw siyang kwentang ina na kung saan talagang hindi mapakali itong si Giselle at talagang pinagtanggol ito ni Annalyn. Dito na nga na-realize ni Giselle ang lahat ng mga sinasabi ni Moira kung napaisip nga si Giselle na totoo ang lahat ng mga sinasabi ni Moira at talagang wala siyang kwentang ina. Dito na nga umiiyak siya kay Don Pepe na kung saan nagpakita talaga si Don Pepe sa kanya at sinabi sa kanya na talagang magkikita na daw sila ng kanyang anak at malapit na. Dito na nga ay talagang pinagtataka ni Giselle dahil ayaw niya pang mawala itong kanyang ama na kung saan naalala niya dito na bago ito nangyari ang trahedya ay talagang gumawa ito ng paraan para daw maging maayos ang kanilang buhay ni Dr. RJ Tanyag at ni Giselle. Dito na nga ay napaisip itong si Giselle sa kanyang mga alaala dito kay Don Pepe at talagang prosegido ito na mabuo ang kanyang pamilya. Dito na nga ay talagang nagpakilala si Giselle sa isang babae pero ito ay nag-udlot ng talagang trahedya. Dito na nga ay talagang nasampal ni Giselle itong isang babae dahil napagsabihan siya dito ng masama at talagang nagpalitan sila ng mga masasamang salita. Dito na din talagang nalugmok itong si Giselle dahil sinampal din siya ng isang babae na kung saan hindi daw si Don Pepe ang kanyang pagpaplanuhan kundi itong si Giselle at kung saan dito na nga ipinagtataka ni Giselle ang lahat ng mga sinasabi ng babae. Dito na nga kaya malaman ni Giselle na ang kanyang ex boyfriend dati na nakabuntis sa kanya ay nagbabalik at kung saan bit-bit na niya ang kanyang sariling anak. Pakakabangan natin ang mga susunod pa na episode na itong Abot Kamay na Pangarap. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.